Hello guys, good morning, good afternoon, good evening sa lahat. Welcome to my YouTube channel, Roselski TV. Guys, dito tayo, no? Reaction na natin itong vlog ni Mama Sel TV. At ito ay tungkol doon sa mga nagpo-post ng tambalan ng Kalingap Edu at Bridget. Ano po? Nag-react siya dito. Ano guys, ito po, pakinggan lang po pala natin kasi boses lang po niya yung ating maririnig dito. Nakakatuwa. Itong mga taga-kabilang kampo ay hindi talaga makamove on. So parang makikita natin dyan kung sino-sino na lang ang pinapartner nila. Hindi raw tayo makamove on guys, di ba? Dahil nakikita daw kung sino-sino na-i-partner. Kung gusto, nakikita daw na sa post na kung sino-sino yung ipapartner kay Kalingap Edu. Hindi niya alam ay ito ay mga idea lang nila, no? Ng mga fans ni Kalingap Edu at ng Kalingap, di ba? Kila sa kanilang baby boy, may Bridget, may Tsaka nahihawagaan naman ako dito sa mga to. Bakit hindi nila masabi yung Kalingap Edu or Edu, di ba? Bakit baby boy ang tawag nila? Ano guys, 30 years old na yan guys. Hindi na yan baby boy. may midit at meron pang iba. So sa aking opinion lamang dito sa mga followers and nagmamahal. Ito pala isang opinion lang ni Ma'am Sel TV. Hindi masama guys. Opinion niya to. Kay baby boy. Mapagpahingahin niyo muna yung idol niyo. Dumadaan pa sa sitwasyon na tagilid ang idol ninyo. Kumbaga Oo, ayun. Tama naman yun. Kailangan lang na magpahinga muna. Hindi Kalingap Edu. Guys, huwag niyo munang i-push yung Bridget sa Kalingap Edu. Papagpahingahin niyo muna yung utak, no? Papagpahingahin niyo muna yung baby boy ninyo. Hindi yung ginawa niyong kaso kung sino-sino ang ipinapares ninyo. May tao yan, ha? Tao yan, nai-stress din. Kaya instead, akala ninyo, kayo ay nagpapasikat, akala ninyo, pinapasikat nyo siya dyan sa inyong, awag nito, mga pa-post-post, no? Mga partner, aba, itinutorture nyo lang yung utak ng mga tao. Kawawa naman. Mawa kayo sa baby boy nyo, akala ko ba mahal nyo yung baby boy nyo? Kasi gusto niyo, ang pinapalabas ninyo, kaya kayo nagpo-post ng mga ganyan, no? Sa inyong mga social media account, ay ang intention ninyo dito ay isa lang malinaw na inggitin, pansilosin, Ayun, siguro naman ay dyan nagkakamali si Sel TV. Ano guys? Hindi yan ang gustong mangyari ng mga fan ni Kalingap Edu. Ano guys? Ang gusto lang ng iba, nababasa natin na gusto nila talagang matulungan din itong si Bridget, di ba? Hindi lang yung gustong pagsilo. Siguro yung iba, yung ibang nagpo-push niyan, guys, pero hindi lahat, di ba? Hindi lahat yun ang nila. Dahil karamihan dito ay yung mga gusto si Bridget. Guys, mga fan ni Bridget, yung mga nagpo-push nito, gustong i-love team dito kay Kalingap Edu. Paramdam kay Beyonce na hindi siya kawalan kay Edo. Yan ang gusto nyo para Ayun, sila lang yung nag-iisip ng ganyan, guys, di ba? Yung kabila. Kung tayo ay tinawag ng kabila, tatawagin rin natin kabila, di ba? Sila lang yung nag-iisip ng ganyan, di ba? Dahil marami pa rin namang umaasa na sila pa rin yung sa huli, di ba, guys? yan ang gusto nyong imensahe sa inyong mga pa-partner, no? Diyan sa inyong mga social media. So yan ang malinaw na yung ginagawa ninyo ay hindi naman apektado diyan si Beyonce. Sa totoo lang, hindi siya apektado. Hindi talaga apektado si Beyonce, guys, di ba? Ang apektado diyan, itong mga fans din ni Beyonce, di ba? Kasi nagre-react din sila eh. Di ba guys? Si Beyonce, oo, naniniwala ako, hindi siya apektado diyan. Pero yung mga fan ay apektado yan. Diyan yan sa itabnil i-partner ninyo doon sa lagyan nyo ng magagandang caption na kesyo ito ba ang magandang i-love team kay Edo, ito si ganito ang bagay na bagay. So wala namang masama doon, sa nag-iisip na gustong i-partner kay Kalingap Edu. Guys? Ang layunin naman ng iba ay para matulungan din itong si Bridget, di ba? Siyempre, kilala natin si Kalingap Edu. Basta si Kalingap Edu yung naging kapartner, ay talagang magbo-boom
ano guys, malaki yung mababago sa buhay ng magiging kapartner ni Kalinga Pedro. Di ba? Yan ay tested na yan, guys. Dami yung ano, yung dami yung pagkatapos ang ginagawa nyo, nagpipiesta kayo doon sa comment section. Yan ang dapat ilabdim kasi hindi dapat yung ano, yung anaconda na yun na walang utang na loob. Araw-araw na ginawa ng Diyos utang na loob. Same lang naman siguro, Cell TV. Ano? Dahil dyan sa mga vlog nyo, sa mga live nyo, napakarami ring basher ni Kalinga Pedro. Ano guys, hindi natin mapiplease ang mga tao. Ano? Lalo ng mga basher. Diba? Hindi natin mapiplease yan lahat. Siyempre, meron din talaga dyan na magsasabi ng masama. Diba? Kasi marami ring nasaktan sa ginawa. Nasabi ninyo. Tapos, kunting kibot, nakaabang kayo sa mga galaw ni Beyonce. Asan yung nagsasabing walang views, walang ganito, 1 linggo lang sisikat na hindi pa nga wala pa man lang vlog Diyos me. Nag-live pa lang yun nang nakatago pa yung kanyang mukha. Tapos may nagwala na dyan at nag-unsub na at hindi na raw. Kilala ko yan, Ma'am TV. Kilala ko yan, sinasabi niya. So, mag-depender para sa akin hindi naman tayo kakulangan sa buhay nila sa totoo lang. Yung mga ayaw doon sa bata, hindi kayo kakulangan sa buhay nila kasi kompleto naman yung bata na yun. Kompleto na andyan ang mga sponsor, hindi naman siya pinapabayaan. Kaya akala nyo kawawang-kawawa na si Beyonce? Hindi. May mga sumusuporta sa kanila po financial. Na sila ay hindi magmukhang kawawa gaya na sinasabi ninyo. Yes, mga sponsor yan. Alam naman namin na may sumusuporta dyan, Ma'am TV. Hindi naman naalis yan sa Kalingap kung walang sumusuporta dyan ng mga sponsor. Diba? Ayun ang totoo dyan. Na siya hindi makakapag-aral gaya na sinasabi ninyo. Diba? Sino kaya nagsasabi? Siguro basher na lang, guys. Basher na lang yung nagsasabi niyan na hindi makakapag-aral si V. Diba? Siguro naman hindi Kalingap yung nagsabi niyan. Basher po ni V yan. Sobra-sobra yung mga ginagawa ninyo. At saka yung mga walang ambag dyan, ang lalakas ang loob nyo mag-comment, magsalita ng hindi maganda sa kapwa ninyo. Para ba may mga ambag naman kayo sa buhay nila? At para bang kilala naman kayo? Kahit mag-criticize pa kayo dyan, wala naman silang pakialam sa inyo. Nagkakasala lang kayo. Sa totoo lang. Na banat kayo ng banat sa mga tao na wala naman ginawang kasalanan sa inyo. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Diba? Hindi ba kayo natatakot? Yung banat kayo ng banat, pinagkakakitaan nyo na pinagkakakitaan nyo na binabalangura nyo pa. Ganun. Aba hoy, matakot naman kayo. Kakapalan na ng mukha yan. At saka dito sa baby boy ninyo, kahit sino pang itandim nyo dyan, wala naman pakialam ang iba sa inyo. Hindi naman artista yung baby boy ninyo. Hindi naman yan politiko. Diba? Ordinary. So, wala kayong pakialam pala yan. Kaya hayaan nyo na yung mga nagpo-post. Hayaan nyo na yung mga nagpo-post. Huwag nyo nang pakialaman yung mga nagpo-post. Diba? Gusto lang naman nilang matulungan din itong si Bridget. Kasi siguro naawa sila kay Bridget. Walang gaanong sponsor. Diba? Kaya siguro gusto nilang matulungan din itong si Bridget. Kaya gusto nilang i-partner dito kay Kalinga Pedro. Ito yung hindi maunawaan ng iba. Kasi ang nasa isip lang nila ay gusto raw pa si Losen, itong si B, kaya nagpo-post ng ganyan. Ay, yan po ang napakalaking pagkakamali. Di ba? At saka ito pa ang isa, guys. Hindi yung mga pro-edo lang ang mga nagpo-post nito. Ito, guys. Ayan si Jasmine, nag-post na. Si Agkawili, nag-post din. Alam natin na sa Team Guapa yan yan dalawang yan dahil kung ano-ano yung pinupost niyan dati na kasiraan ni Kalinga Pedro guys, kaya hindi lang yung mga pro Edo yung mga nag-post niya, meron din sa inyo. Kasi kahit saan natin dalhin, walang ginawang masama si Beyonce. Pinagtanggol lang nila yung sarili nila at nadurog sila, naapakan sila ng dahil sa inyo. Hindi ba masama yung ipatulpo niya si Kuya Bal? Anong tawag doon? Hindi ba masama yun? Guys, pa-comment naman dyan, hindi ba masama yung ipatulpo ang isang Kuya Bal? No. Ngayon, lumaban lang yung tao. Yan ang totoo. Lumaban lang yung tao. Pinagtanggol ang sarili nila sa mga katulad ninyong mga halimag, mga hayop sa views, mga hayop sa content.
at mga tao wala namang ambag pero kung makapagsalita dun sa kapwa, akala mo sila yung bumuhay doon sa tao.